nababalot kayo ng hiwaga ng intriga pala ang isang parokya sa Tugatog, Malabon dahil ang pinagagawang multipurpose building ng mga parokyano pinakailaman para sa bidding ng kanilang kurang paroko. Malaking bahagi ng buhay Pinoy ang reliyon. Marami sa atin ang madalas nangangalangin para tayo ay magabayan o kaya ay para mapatawad ang ating mga kasalanan. Pero paano kung ang ipinapasa Diyos na problema ay alagad ng simbahan? Sa Tugatog, Malabon, nababalot daw ng hiwaga ang parokya ng Sacred Heart of Jesus. Sentro ng reklamo ang bagong tayong kumbento. Ang lowest bidder is 5,600,000. Bumalik si Father Pajardo na sabing gano'n na hindi ko tatanggapin ang bid not lower than 8 million. Hindi raw dinig ng kurang paroko ang rekomendasyon ng bidding committee. Ang pinilit ni umanong kontratista ni Father, ang AY Espejo Construction na abot langit ang presyo. Kaibigan niya sa Paranaque, panupari siya doon. Yun ang pinagkakatiwalaan niya. Ang pagpapatayo ng 4 na palabag na gusali, mahigit 8 milyong piso na ang halaga. Pero hindi lang miyembro ng bidding committee ang dismayado sa kontrobersya. Unang-una, masakit sa akin yung nangyayaring ito. No? Kasi kasiraan to ng simbahan. No? Humingi kami ng dialogue kay Father. Nagkaroon ng mga, before mangyari ito, mga letter para ipaliwanag. No? Ipaliwanag kung ano yung nangyayari doon sa construction. Dahil hindi raw nagpaliwanag si Father Pajardo, tinatad siya ng reklamo ng kanyang mga parokyano. Dahil umabot na sa tanggapan ng obispo ang hinaing, pinagharap ang magkabilang kampo, pero walang nangyari sa dialogo. Kahit marami na ang nanggagalaiti, itinuloy pa rin ang pagpapatayo ng gusali. Pero dahil kinulang sa pondo, lumiit na ang kumbento. Nabawasan na ng palapag at nabawasan pa ng lapad. Mahigit 6 na milyong piso raw ang nagasta para rito. Tinunto namin ang kontratista ng kumbento, ang AY Espejo Construction. Sir, tanong lang po namin yung tungkol po dun sa construction ng Sacred Heart Parish. Basta yung plano kasi na nagawa doon, hindi yun ang pinagbidan, binago yung plano. Okay po, sir. So, sir, gusto Call ng pari yun eh, kaya si Father na lang kausapin niya. Sinikap din namin kunin ang panig ni Father Nestor Pajardo, pero para iba yung mga naka-assign kasi ngayon ganun mo. Nakala na complain. Wala naman complain. Hindi, kuha nila po na parang reaction. Yung side niya Parang last year. Another side of the Hindi ganun. ilang beses namin siyang tinawagan at sinulatan, pero hindi niya nakamit na paunlakan. 5 taon na si Father Nestor Pajardo sa parokya ng Sacred Heart of Jesus. Kakaibahan niya, talagang mahilig siya sa fundraising. Gusto niya maraming proyekto kasi nandun ang pera. Hindi nagbigay ng formal na pahayag sa amin ng obispo ng Diocese ng Caloocan na may sakop sa parokya ni Father Nestor. Sa simbahang Katoliko, ang tinatawag na canon law ang sinusunod na patakaran. Dito nakasaad na kailangan may tinatawag na finance council ang mga parokya o tagapamahala ng pondo. Virtue of poverty is lived by the priest. And this is what we call precisely transparency in the financial, shall we say, conduct or administration of the parishes. At the parochial level, each parish is also to have a finance officer. They're supposed to account for the funds of the parish. So it's the job of the bishop to look into that. It's up to the prudence of the bishop to find out how best to do, how best to handle rather that erring son of his. Because yun ang hindi natin makakalimutan, yung mga pare ay parang mga anak ng bishop yun, no? Paalala naman ang pinuno ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRB. Tao rin lang ang mga pare na maaari ring magkamali.
Di ibig sabihin talagang napaka taas ng pagtingin natin kay Kristo, mahal natin si Kristo, at talagang ang ating reverence sa Kanya, nalilipat sa pare. Pero, lagyan din natin ng disiplina yon. Huwag natin spoilin yung mga pari natin. Kasi, pag na-spoil sila, tayo din naman ang napipinsalain, di ba? Dahil sa kontrobersya sa gusali ng kumpento, may mga lumipat ng parokyano. Gising pa tayo eh. Ang panluloko sa atin, parang tayong mga hindi taong walang isip. Hindi nagiging taos ang pagdadasal namin hanggat nakikita namin siya dahil alam namin na ang kinikilos niya hindi totoo. May payo rin si Father Ching sa mga kapwa niya alagad ng simbahan. Himself to sitting in the confessional 3 to 5 hours a day, administering all the other sacraments, visiting the sick, etc., etc., and proclaiming the word of God. Because if I'm going to raise money, I shouldn't have become a priest. I should have been a fundraiser.